Hello guys! Welcome back sa ating Plane and Solid Geometry series. So for this video, i-continue natin yung ating solid geometry and dun na tayo sa tinatawag natin na frustum of a cone. So nung nakaraang video, yung diniscuss natin, truncated, para yun sa mga cylinder and prism. So ito naman, para naman to sa mga cone and pyramid. Balikan natin yung cone. Di ba ganyan yung itsura niya? Di ba yung kanyang pinakataas ay single point or vertex? Tas meron tayong circular base. So, dito mag-introduce ulit tayo ng cutting plane. Parang yung sa truncated. Pero horizontal to. So, kung isa side view natin yon, so dapat horizontal siya. Horizontal yung cutting plane natin. Ito kasi yung focus natin eh. At kasi itong nasa taas, cone pa rin yan eh, di ba? Lumiit lang siya. Tapos point pa rin, kasi point pa rin yung taas, tapos circle pa rin yung baba. So, dito tayo mag-focus sa ilalim kasi ito yung bago sa atin. Hindi na siya cone talaga na mayroong vertex sa upper base. Kasi yung upper base natin dito is smaller circle. Tapos yung nasa ilalim ay bigger circle. So, ano yung itsura niyan? Ganito siya. So, yung upper natin ay circle na maliit. Tapos yung baba ay mas malaking circle. Ganito yung itsura ng frustum of a cone. So, ito yung formula ng volume natin. Kasi ito talaga yung usual na formula natin, di ba? Yung naiba lang dito ay yung area ng base. So, ito, B1, B2, yung B1, yung area ng base number 1, tapos yung area ng base 2 sa baba, ayun yung B2. Tapos, yung height naman dito, di ba assume mo na cone yan, nung cone pa siya. Di ba yung height natin doon, eto. Yan yung height natin nung cone pa siya. Pero dito sa formula ng frustum, yung height natin dito, hindi yon, kundi yung height talaga na na-form ng ating frustum, which is the distance between the two bases. Yan yung height na tinutukoy dito. Tapos may dagdag tayo sa area. Ito yung tinatawag na geometric mean ng dalawang base areas natin, ng B1 and B2. So, ito na yung formula ng ating volume. 1/3 times height, pero yung AB natin napalitan ng B1 plus B2 plus the geometric mean ng dalawang base na yon. Meaning, imumultiply mo sila, then ipapaloob mo sa square root. Pagdating naman sa area, halimbawa, total surface area or yung area na pumapalubot kay frustum. Etong top and bottom, madali lang to. Kasi B1 lang yan eh. Or area ng circle, di ba? Tapos dito sa baba, B2. So, pi r squared yung mga formulas natin dyan. Ang medyo hindi madali dito ay yung lateral area. Itong part na yan. So, yung derivation yan guys, hindi ko na siya itatakel. Pero, nagaling siya sa parang annulus region. 'Di ba yung merong dalawang circle tas yung area in between nun. So, yung area niyan, kasi ito pwede mo 'tong parang i-cut eh, tas i-spread mong ganyan. Ganito yung magiging itsura niya. So, yung para siyang annular region, kasi yung annular region ganito, 'di ba? Para siyang donut. Pero dito babawasan mo ng certain angle. So, para siyang naging sector na annular region. So, hindi na natin ide-derive yun para hindi tayo masyadong ma-overwhelm sa numbers. Ito na yung formula niya ng lateral area ng ating frustum of a cone. So, nasan dyan yung C1, yung circumference nung base number 1. Tapos, i-add mo lang siya sa circumference ni base number 2. Then, multiply mo by L or the slant height. Ito yon. Yan yung L natin. So, take note, iba siya sa height, no? Or altitude. Pag sinabi mo kasing height, straight na vertical siya. Pag sinabi mong slant height, naka-slant. So, yun yung ating mga formulas ng frustum of a cone. So, sa pyramid, eto tayo. So, paano naman kapag ka-pyramid? Pagka-pyramid yung kinat natin. So, ganyan pa rin siya. Pyramid siya, pero nag-introduce ka lang ng horizontal cutting plane. So, yun yung itsura niya. Pagdating sa volume, same formula lang din tayo. Ganun na ganun lang din. Kagaya nung sa cone.
1/3 B1 plus B2 or area ng base 1 and base 2 tapos geometric mean. Maiiba lang dito yung area kasi si pyramid marami siyang cover, 'di ba? Puwede siyang maging polygon, puwede siyang maging triangle, puwede siyang maging square, puwede siyang maging pentagon, unlike kay cone na puro circle lang, 'di ba? So, mas ano lang siya, complex lang siya ng kaunti compared kay cone. Sa lateral area naman, gano'n lang ulit. Ito kasi para lang siyang mga hiwa-hiwalay na trapezoid. Pero same lang din siya sa nauna na cone. Yung pagkuha ng lateral area, kasi mga trapezoid na nga 'to, 'di ba? So, yung formula niya kasi 1/2 B1 plus B2 times height. So, dito yung height natin, ito. So, yun yung slant height natin. Tapos height siya nung trapezoid per face, 'di ba? So, pagka pyramid, slant height 'yan. Ito kasi yung pinaka-altitude talaga natin or height pagka pyramid. So, parang ito siya pagka sinide view natin. Yan, yan yung ating L or slant height. So, yun, parang trapezoid lang din talaga. Kaya ko pinakita yun guys kasi para makita nyo na or para makatulong sa pagkakabisa nyo ng lateral area kasi nanggaling lang din siya sa area ng trapezoid. Parang nag-multiply ka lang kasi ng n kung ilan yung number of trapezoids, 'di ba? Tapos pag din-distribute mo yung n, magiging perimeter lang 'to, perimeter 1, perimeter 2. Tas itong height, yun nga, L siya kung sa pyramid natin siya iti-treat, 'di ba? Tapos kung kukunin naman natin yung total surface area, ganun lang din, i-a-add lang natin yung area ni base 1 at yung area nung base 2 natin. So, very similar lang siya guys sa cone. So, kahit isa na lang yung kabisaduhin nyo do'n, 'di ba? Kasi yung circumference naman sa lateral area ni cone, papalitan mo lang ng perimeter. So, parehong-pareho lang sila guys and madali na lang siyang kabisaduhin. So, i-apply natin sa problems. Problem number 1, the radii of the faces of a frustum of a cone are 2 centimeters and 4 centimeters. And the height of the frustum is 5 centimeter. Ano daw yung volume? Ito yung radius na 2, ito yung 4. Tapos may height daw siya na 5. Yung perpendicular sa bases natin. So, sulat natin yung formula ng volume. Ito yon. So, ano ba ang area ng circle? Pi r squared. So, kunin natin yung mga base areas. So, B1 muna tayo, pi r squared. So, dahil base 1 yon, R1 yung gamitin natin, which is yung 2. So, yung base number 2, gawin ko lang tong radius number 2, 4 squared. Or 16 pi. So, i-substitute natin siya ngayon dito sa formula ni volume. Yung height nung frustum, which is 5. So, ayan. Na-substitute na natin. Lagay na natin sa calcu. So, 146.6 or 147 pag ni-round off, centimeter cube. So, letter B. So, next problem. Determine the total surface area of a bucket consisting of an inverted frustum of a cone. So, ganito lang din siya pero inverted yung ating frustum. Slant height natin ay 36. So, asan yun yung slant height? Yung nakaslant. Ito yon. So, meron dalawang diameters, meaning dalawang radius na yung ka-equivalent niyan. So, ito yung 55, ito yung 35 natin. So, ngayon, yung hinahanap natin, total surface area. So, meron na tayong formula dyan, di ba? So, lateral area muna times yung area ng base 1 and base 2. So, unahin muna natin yung area ng bases. So, ito, pi r squared. So, dahil naka-diameter na tayo, yung R1 natin dito ay d over 2
or 55/2. Dito naman, 35/2. So, substitute natin dito sa formula ng area. So, ito siya, 2375.83. Okay, base number 2 naman. So, 35/2 yung radius, squared. 962.11. So, okay na tayo sa B1 and B2, LA na lang or yung lateral area. Yan. So, ito yung formula natin ng lateral area, di ba? So, yung slant height given naman, 36. Kulang na lang natin ay yung mga circumference. So, C1, circumference ng base number 1. So, 2 pi r lang yan, di ba? So, lagyan natin yung R1, 55/2. So, 55 pi. Then, yung ating C2, so 35 pi. So, kunin natin ngayon yung ating lateral area. So, 1620 pi. So, kompleto na tayo. Makukuha na natin yung total surface area. So, lateral area muna, tas base 1, base 2. So, yung ating final answer ay 8,427 centimeter squared. Or yung letter C. So, ayun. Yun yung ating frustum of a cone and pyramid. So, sa susunod na video, mag-apply pa tayo or mag-solve pa tayo ng marami pang problems para mas makabisado natin yung concept and formulas. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe and see you sa next video.